sa kanila ay mga hayagan ng mga komunista. No? Yung maraming mga radio host, mga TV host dyan. Until now, meron pa dyan, may mga komunista dyan. Kaya napaka-negative ng mga news dati. Ngayon, nabalanse na yan sapagkat konti na lang ang nagbabasa ng dyaryo ngayon. Mas nagbabasa ang news ngayon sa social media. Ang mga hindi na rin namamayani ngayon, yung kagaya ng ABS-CBN tsaka TV5 kasi ang dami na nilang kahati sa atensyon ng mga tao. Kaya nakita nyo naman kahit si Presidente Bongbong Marcos hanggang ngayon ay nananatili ang kanyang pagiging vlogger. I-check nyo yung niya. Hanggang ngayon, very active siya. Lahat ng mga polisiya niya, yung mga aktividades niya, talagang pinupost niya. Siya mismo naniniwala sa power of social media. Kaya panawagan ko rin sa inyo, maging responsible reporting din tayo, maging responsible vlogger tayo, para ito ay isa sa mga pamamaraan upang magkaroon ng magandang ugnayan ang gobyerno at ang taong bayan. Makakatulong tayo sa pagpapaliwanag ng mga polisiya at mga programa ng gobyerno. Ang PCO naman ay ang Presidential Communications Office ay maganda rin ang kanilang ginagawa upang magkaroon ng ugnayan sa taong bayan. Meron bukod doon sa presidential blog ni President Bongbong Marcos ay meron ding sarili ang PCO. No, Presidential Communications Office. Ako, suggestion ko sa inyo, palagi rin kayong mag-check doon at manood doon para malaman nyo rin kung ano yung mga latest na ginagawa ng ating pamahalaan dahil nakacentralize din doon ang informasyon. At pinalakas ang signal ng PTV4 at pinalakas din ang signal ng radyo ng bayan, RT1 na tawagin. Dati ay namamayagpag lamang yung mga commercial stations. Yan ang mga pamamaraan upang magkaroon ng mas magandang ugnayan ng mga taong bayan sa gobyerno. Yung pagsusulong ng ating pagbabago ng konstitusyon. At bilang secretary po kayo ng Office of the Presidential Advisor for Poverty Alleviation, ano po ba yung magiging stand nyo dito? And kung sakali po na maituloy ang pagsusulong ng pagbabago ng konstitusyon, ang sinasabing konstitusyon ni Cory dati, is ano po ba ang may tutulong nito upang mabawasan or hindi man masupil ang kahirapan sa Pilipinas? Ano po yung stand nyo sa pagsusulong ng konstitusyon? Ako ay payag na palitan ng ating konstitusyon. Ako ay sangayon dyan sa Chacha. At ang 1987 Cory Constitution, kung tutuusin nyo, ay talagang isa sa mga nagpalugmok sa ating ekonomiya. Dahil ang 1987 Cory Constitution ay binuo lamang at sinulat lamang ng 50 tao na appointed ni Cory. Hindi yan binoto ng taong bayan. Hindi dumaan sa demokrasya. Hindi dumaan sa tunay na representante ng mga taong bayan. Kundi inappoint lang. At dahil mga inappoint yan, ang una nilang inatupan dyan ay kung paano maprotektahan ang kanilang mga negosyo. Na nagkaroon ng restriction sa ownership ng telecommunications, nagkaroon ng restriction ng ownership sa mining, nagkaroon ng restriction sa media, at kung ano-ano pang mga restriction ang nailagay. Kasi ang purpose nila doon, para yung kanilang mga negosyo ay maprotektahan at hindi sila magkaroon ng kakompetensya na malaki. Kasi nga naman, pag pinayagan yung mga international investors niyan, madadaig sila sa laki ng pera na pwedeng pumasok. Kaya lamang, halos naman lahat ng bansa ngayon welcome na ang foreign direct investment. Kaya mas maunlad ang kanilang ekonomiya dahil na pinayagan nila na pumasok ang mga foreign direct investment sa kanilang mga bansa. At
kung tutuusin nyo, yung 1987 Core Constitution, yan din ang naging sanhi kung bakit nawala sa atin ang claim natin sa Sabah. Ang Sabah ay talagang pag-aari ng Pilipinas. Nagbabayad pa nga ng renta ang mga oil companies na namamayagpag dyan sa Sabah. Hanggang ngayon ay nagbabayad sila ng renta, which only means na atin talaga yung Sabah. Pero kasi under the Cory Constitution, drinap yung claim na yan. Kaya hindi na naungkat yan dahil drinap na ni Cory Kasi si Ninoy, espiya ng Malaysia At ang nangyari, na-drop yan. At tapos, binigyang daan ng 1987 Cory Constitution ang privatization ng mga public utilities. Ano yung mga public utilities? Kuryente, tubig. Isipin nyo, kaya mahal ang ating kuryente. Kasi ang nagpapatakbo, mga negosyante na. Ang nagmamayari, negosyante. Samantalang noong panahon na yung Presidente Marcos at ang mga nakaraang pa mga presidente, ang kuryente ay pag-aari ng Estado. Ang nagmamanage, nag-ooperate ng kuryente ay ang Estado. At kaya nga, noon, kahit na malugi yan, kahit na hindi kumita, ay okay pa rin. Kasi ang balik naman yan ay yung sa ekonomiya ng tao. Ang balik niyan ay yung murang kuryente para sa mga tao. Hindi baling malugi ang Estado. Kasi public service yan, public utility. Sa kabuuan or in general, ang nakikinabang ay ang taong bayan. Ngayon, ang nangyayari, mahal ang kuryente, more than 30% ng income ng mga ordinary and regular households ay napupunta sa kuryente at tubig. Ang renta pa ng bahay. At siyempre, pagkain, gamot, tuition. Kaya sumikip ang kanilang purchasing power dahil sa kuryente at tubig pa lang napakalaki na ng kinakain. Hindi lamang yon, dahil nagmahal ng kuryente, maraming mga kumpanya, mga international companies, mga multinational companies ang nagsipagsara dito sa Pilipinas. Ang reklamo nila, mahal ang kuryente. Saan sila nagpunta? Sa China, sa Vietnam, sa Malaysia, Taiwan. Kasi doon mura ang kuryente. Kasi ang kuryente sa kanila ay owned and managed by the state. Ang bansa mismo ang may-ari ng kuryente at ng pag-ooperate nito. Dito sa atin, ang may-ari ng kuryente dito ay mga private companies. Siyempre mga private companies, ang gusto lang yan, tumubo ng tumubo. Nakita nyo nga, tuwing magde-declare sila ng kanilang annual income, bilyon-bilyon ang kanilang kinikita. At yan ang dahilan. Yung privatization na yan. Hindi nakalagay doon sa Constitution na binibigay sa kanila. Pero merong doon sa, may mga provision doon sa Constitution na nagsasabi na in case of national emergency and extreme national emergency, the state may take over the operations of public utilities. Di ibig sabihin, binigay mo na Binigay mo na in the first place. Kaya dapat talaga mapalitan yung Constitution na yan. At kung ako nga masusunod dyan, hindi lang economic provisions ang aking ipapalitan, kundi pati na rin ang mga political provisions. Kagaya ng yung termino ng mga senador. Isipin mo, 6 years plus 6 years, magpapahinga ng 3 taon. Tatakbong governor o kaya congressman. Pagkaraan ng 3 taon, tatakbo lang naman senador, another 12 years na naman. Kita nyo si Drilon, 24 years na senador. Ngayon, babalik na naman. Meron ba tayong nakikita na talagang kagulagulantang or kapakinabangan ng ginawa ng mga senador sa 24 na taon na kanilang panunungkulan? Sino-sino pa? Sila Trillanes, 12 taon. Ngayon, babalik na naman.
Sino pa? Sila, kung sino-sino pa. Oh. Sa katotohanan yan, parang mas makapangyarihan pa yung mga senador kaysa doon sa presidente. Dahil presidente, limited lang sa 6 na taon ang kanilang term.